Bumulong ang mahirap na janitress sa bilyonaryo. Huwag mong pirmahan yan. Ang kanyang sumunod na kilos ay ikagugulat ng lahat. 1 sentimetro na lang at tatama na ang dulo ng ballpen sa papel. Ang pirma na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ng batang chairman, ang kanyang buong karera at bilyon-bilyong pisong yaman na mapupunta sa kamay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa mismong sandaling iyon, isang mahirap na janitress ang lumapit at bumulong sa kanyang tainga. Isang pangungusap lang, ngunit sapat na para magkagulo ang buong boardroom at pigilan ng isang imperyong malapit ng bumagsak. Gusto niyo bang malaman kung ano ang sinabi niya at kung anong kabaliwan ang sumunod? Halina't subaybayan ang kwento. Mula sa pinakamalaking boardroom ng korporasyon, tanaw ang buong syudad na abala sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang maliliit na ugat na walang tigil sa pagdaloy. Ngunit sa loob ng silid, tila huminto ang oras. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang tao. Si John Michael Reyes, ang 32 taong gulang na chairman ng board. Suot ang isang mamahaling business suit, si John Michael ay nagpakita ng kahinahunan ng isang taong sanay sa paggawa ng bilyon-bilyong desisyon. Sa harap niya ay isang kontrata para sa merger ng kanilang kumpanya at ng Prime Holdings, isang kasunduan na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Ito ang bunga ng maraming gabing walang tulog at pagsisikap ng buong team. Isang pirma na lang at ang JMR Corporation na binuo niya kasama ng kanyang matalik na kaibigan mula sa wala ay opisyal ng lalawak. Si Kevin Santos, ang vice chairman at matalik na kaibigan ni John Michael mula pa noong kolehiyo, ay nakaupo sa tabi niya. Hindi maitago ang tagumpay sa kanyang nangiti. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan. Pirmahan mo na, Mike. Hinihintay ka na ng kasaysayan. Sa tapat nila, si Hinoong Vicencio, ang kinatawan ng Prime Holdings, ay magalang na nakangiti. Ngunit bakas na ang pag-iip sa kanyang mga mata. Naghahanda na ang lahat sa silid para sa selebrasyon. Ang champagne ay nakahanda na. Huminga ng malalim si John Michael. Ramdam ang bigat ng mamahaling ballpen sa kanyang kamay. Inihanda niya ang sarili para tapusin ang pinakamalaking kasunduan sa kanyang karera. At isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang babae na nakasuot ng uniforme ng janitress ang tahimik na pumasok. Tulak-tulak ang isang cleaning cart. Siya si Elena, 20 taong gulang, maganda ngunit laging nakayuko, pilit na nagiging invisible sa gitna ng mga makapangyarihang tao. Walang sino man sa silid ang nagbigay pansin sa kanya. Masyado silang abala sa kanilang paparating na tagumpay. Dahan-dahang lumapit si Elena sa basurahan sa tabi ng upuan ni John Michael. Yumuko siya. Nagkunwaring inaayos ang plastik ng basura at biglang lumapit ang kanyang mukha sa tainga ng chairman. Isang mainit na hininga ang dumampi, kasabay ng isang bulong na siya lang ang nakarinig. Isang bulong na kasinggaan ng hangin, ngunit may bigat ng 1,000 tonelada. Huwag mong pirmahan. Isayang patibong. Natigilan si John Michael. Para siyang nakuryente. Ang kamay niyang may hawak na ballpen ay huminto. Ilang milimetro na lang mula sa papel. Nadulas ang ballpen mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa mesa. Ang mahinang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa kanyang isipan. Ano? Bulong niya pabalik. Halos hindi marinig. Dahan-dahan nang tumayo si Elena. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Isang seryoso at makahulugang tingin na tumagal lang ng 1 segundo. Pagkatapos, agad siyang tumalikod na parang walang nangyari. Binuhat niya ang basurahan at tahimik na itinulak ang kanyang cart palabas. Ngunit hindi maalis ni John Michael ang tingin sa kanya. Sino siya? Bakit niya sinabi yon? Isang masamang biro o isang tunay na babala? Mike, ayos ka lang ba? Tanong ni Kevin. Pilit ang ngiti. Ginoong Reyes, handa na po ba kayong pumirma? Tanong ni Ginoong Vicencio. Bakas na ang inis.
Napalunok si John Michael. Nandoon pa rin ang kontrata, nag-aanyaya. Tiningnan niya ang mukha ni Kevin. Pagkatapos ay kay Ginoong Vicencio. At sa huli, sa pinto, kung saan nawala si Elena. Ang buong mundo niya ay tila nayanig. Ang tiwala na laging pundasyon niya ay biglang nagkalamat. Kailangan ko ng 5 minuto. Bigla niyang sinabi, sabay tayo. 5 minuto? Pilit na pinasaya ni Kevin ang boses, ngunit naniningkit na ang kanyang mga mata. May problema ba? May kailangan lang akong asikasuhin. Maikling sagot ni John Michael at naglakad papunta sa pinto. Ginoong Reyes, narito na po ang lahat. Lahat ng probisyon ay napag-aralan na. Wala nang dapat baguhin. Tutol ni Ginoong Vicencio. 5 minuto. Mariing ulit ni John Michael. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Elena sa pasilyo nang marinig niya ang nagmamadaling mga yapak. Huminto siya. Miss, tawag ni John Michael. Sumama ka sa akin. Ngayon din? Nagulat si Elena at nag-alinlangan, ngunit tumango rin. Tahimik silang naglakad papunta sa isang maliit na lounge para sa mga empleyado. Pagpasok nila, isinara ni John Michael ang pinto. Magpaliwanag ka, sabi niya, nakahalukip-kip. At kumbinsihin mo ako na hindi ka baliw para guluhin ako ng ganito. Nakatayo si Elena, hawak pa rin ang isang supot ng basura. Alam ko pong mahirap paniwalaan, pero may mga narinig po akong usapan, mga bagay na hindi dapat marinig ng iba. Pinaplano po nila kayo. Sinong sila? Ang Prime Holdings at ang partner nyo, si Ginoong Kevin Santos. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit naging matatag. Gagamitin po nila ang kontratang ito para ilipat ang mga nakatagong utang at kunin ang kumpanya nyo. Kung pipirmahan nyo, mawawala po ang lahat sa inyo. Matagal siyang tinitigan ni John Michael. Isang bahagi niya ay gustong matawa. Ang isa naman ay hindi maalis ang panlalamig sa kanyang likod. Anong pangalan mo? Elena po. Gaano ka nakatagal dito? 8 buwan po, night shift. Sige Elena, lumapit siya, hindi inaalis ang tingin. Linawin ko lang, kung kasinungalingan to isang conspiracy theory o isang paraan para mapansin, tanggal ka sa trabaho, ngayon din. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, ngunit hindi umiwas ng tingin. Naiintindihan ko po, at tinatanggap ko yon. Pero kung mananahimik ako at hahayaang mawala ang lahat sa inyo, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Tumalikod si John Michael. Tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Ang syudad sa ibaba ay abala pa rin, ngunit ang mundo niya ay nagkalamat na. Ang babaeng ito, wala siyang makukuha at lahat ay maaaring mawala. Pero nandito pa rin siya. May ebidensya ka ba? Tanong niya nang hindi lumilingon. May mga litrato po ako, recordings, screenshots. Mamayang gabi, pwede ko pong ipakita sa inyo. 7:00 ng gabi, dito mismo sa silid na to, sabi niya. Dalhin mo ang lahat. Kung hindi mo ako makukumbinsi, yun na ang huli mong araw sa trabaho. Tumangulang si Elena. Hinintay niyang umalis si Elena bago isandal ang noo sa malamig na salamin. Sa labas, naghihintay pa rin ang kontrata. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang karera, nag-aalinlangan siya. Isang pag-aalinlangan na maaaring magligtas o sumira sa lahat. Bumalik si John Michael sa boardroom, ang puso'y kumakabog. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Si Kevin ay may binubulong kay Ginoong Vicencio, ngunit agad na napatayo. Tapos na ba ang inaasikaso mo? Tanong ni Kevin. Ang nangiti hindi abot sa mga mata. Naglakad si John Michael papunta sa mesa, ngunit hindi umupo. Sa tingin ko, kailangan kong tingnan ulit ang ilang probisyon. Tingnan ulit. Kumunot ang noo ni Ginoong Vicencio. Ilang linggo na po nating pinag-aaralan yan. Kaya nga gusto kong tingnan sa huling pagkakataon. Kinuha ni John Michael ang folder at isinara ito.
Ipagpaliban natin ang pulong bukas. Naging tensyonado ang silid. Dahan-dahang tumayo si Kevin. Mike, kalokohan to. Nagsasayang tayo ng oras. Alam mong may ibang interesadong partner ang Prime Holdings. Kung ganon, hayaan natin silang maghintay. Malamig na sagot ni John Michael. Isang gabi lang naman, walang magbabago. Mayroon, sigaw ni Ginoong Vicencio. Pabago-bago ang merkado, ngayon o hindi na kailanman. Pinanood ni John Michael ang kanilang reaksyon. Tama si Elena sa isang bagay. Hindi normal ang pagmamadaling ito. Desisyon ko to. Kinuha niya ang kontrata at inilagay sa kanyang briefcase. Magkita-kita tayo bukas. Hindi na niya sila binigyan ng pagkakataong tumutol. Umalis siya. Iniwan ang mga taong halatang galit na galit. 7:00 ng gabi. Nagsisimula ng umilaw ang Maynila. Ngunit sa puso ni John Michael, madilim at mabigat ang lahat. Pagdating niya sa lounge, nandoon na si Elena, may maliit na backpack sa kanyang kandungan. Salamat po sa pagpunta, sabi niya. Mas matatag na ang boses. Ipakita mo sa akin ang lahat. Umupo si John Michael sa tapat niya. Binuksan ni Elena ang kanyang backpack at inilabas ang cellphone. Nagsimula po ang lahat 3 linggo na ang nakalipas. Naglilinis po ako sa opisina ni Ginoong Santos nang may marinig akong usapan sa kabilang silid. Huminga siya ng malalim. Nakilala ko po ang boses niya at ng isang babae. Magpatuloy ka. Ang pangalan niya po ay Sara Villa. Maputi, matangkad, laging nakapang-designer na damit. Ipinakita niya ang isang malabong litrato. Siya po yan. Nanlamig ang buong katawan ni John Michael. Si Sara, ang dati niyang kasintahan na nakipaghiwalay sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Bakit siya kasama dito? Sila po ni Ginoong Santos. May plano sila laban sa inyo. Ipinakita niya ang sunod na litrato at pinindot ang play. Isang recording ang tumunog. Kapag pumirma na siya, kontrolado na natin ang lahat. Boses ni Kevin. Sigurado ka bang hindi maghihinala si Mike? Boses ni Sara. Masyadong mabait si Mike. Hindi niya may isip na tatraydorin siya. Kung malaman man niya, huli na ang lahat. Sa loob ng 48 oras, atin na ang kumpanya niya. Napahilot si John Michael sa kanyang noo. Ang boses ni Kevin, ang tawa ni Sara, lahat ay parang lason. May iba pa po, sabi ni Elena. Ipinapakita ang iba pang litrato, mga dokumento, mga kontratang iba ang probisyon, mga utos na maglipat ng pera sa mga account na hindi niya alam. Pinalitan po nila ang orihinal na kontrata. Dito po sa kopya nyo, nakalagay na 60% pa rin ang kontrol nyo. Pero sa totoong kontrata, 20% na lang. Kinuha ni John Michael ang cellphone. Ito, krimen to. At hindi lang po yan. Itong paglipat ng pera, 50 milyong dolyar, mga 850 milyong piso, inilipat po mula sa account ng Prime Holdings papunta sa personal na account ni Ginoong Santos. Napatayo si John Michael. Bakit? Bulong niya sa sarili. 15 taon, matalik na kaibigan. Minsan po, nagbabago ang tao kapag malaki na ang pera. Sabi ni Elena, o baka ganun na talaga sila, ayaw mo lang pong makita. Bumalik si John Michael. Pilit na pinoproseso ang lahat. Bakit mo sinabi sa akin to? Pwede kang matanggal. Nag-alinlangan si Elena. Dahil po iyon ang tama. Hindi ko po kayang manahimik at panoorin ang isang taong tinatraydor ng ganito. Tiningnan siya ni John Michael. May iba pang dahilan. Pero halatang hindi pa handa si Elena na sabihin ito. Paano ako makakasigurong totoo to? Naiintindihan ko po kung bakit hindi kayo naniniwala. Pero kung pipirmahan niyo bukas, mawawala po ang lahat. Natahimik si John Michael. Isang bahagi niya ay desperadong ayaw maniwala. Si Kevin ay parang kapatid niya. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya, sabi niya. Kaya ko pong kumuha, pero delikado. Kung ganon mag-ingat ka. Tiningnan niya si Elena. Kung totoo ito, kung talagang tinatraydor siya ni Kevin,
Malalaman natin ang katotohanan, sabi ni Elena. Pagkaalis niya, naiwan si John Michael sa silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, pinagdudahan niya si Kevin Santos. At ang pagdududang iyon ay lumalaki sa loob niya na parang isang tumor. Hindi nakatulog si John Michael ng gabing iyon. Ang mga imahe ng mga pekeng dokumento at ang boses ni Kevin sa recording ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan niya ng karagdagang kasagutan. Isang bagay na mas matibay para panghawakan sa gitna ng unos ng pagdududa. Kinabukasan, maagang dumating si John Michael sa opisina. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang executive office, pumunta siya sa Human Resources. Hiniling niyang makita ang 201 file ng isang empleyadong nagngangalang Elena Cruz. Nagulat si Gineng Reyes, ang HR manager. Ang file po ng isang janitress, sir. May problema po ba? Routine check lang. Pilit nang ngumiti si John Michael. Kailangan ko lang kumpirmahin ang ilang impormasyon. Dinala sa kanya ang isang manipis na folder. Binuksan ito ni John Michael at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita ang resume sa loob. Elena Cruz, 28 taong gulang. Nagtapos bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas, kursong Business Administration. Karanasan sa trabaho, consultant sa Asia Strategy Group. Asia Strategy Group, isa sa mga pinakamahusay na consulting firms sa mundo. Bulong ni John Michael sa sarili. "Excuse me, sir?" Tanong ni Gineng Reyes. "Wala. Salamat." Mabilis na isinara ni John Michael ang folder at umalis. Isang taong may ganito kahusay na kwalifikasyon, bakit nauwi sa pagiging janitress? Hinanap niya si Elena. Natagpuan niya ito sa Ikadova Palapag, naglilinis ng bintana sa isang maliit na meeting room. "Elena, kailangan nating mag-usap." Nagulat ito. "Ano po yon, sir? May nalaman na po ba kayo?" "May nalaman ako. Tungkol sa'yo," sabi ni John Michael. "UP, Asia Strategy Group, Business Ad..." Namutla si Elena at nabitawan ng hawak na basahan. "Tiningnan niyo po ang file ko." "Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga?" Tumingin si Elena sa paligid. "Dahil hindi po mahalaga. Kahit gaano karami ang diploma ko, para sa lahat dito, janitress lang po ako." "Pero ang Asia Strategy Group, paano ka napunta dito?" "Gusto niyo po ba talagang malaman?" Tanong ni Elena. 2 taon po ako doon. Magaling po ako sa trabaho. Pero pagdating sa promotion, laging may dahilan kung bakit hindi ako napipili. Kesyo kulang sa karanasan, kesyo hindi bagay sa culture ng kumpanya. Mapait siyang ngumiti. Ang ibig sabihin, masyado akong magaling para sa posisyon ko, pero hindi ako mukhang pang-leader. Diskriminasyon yan. Pwede kang magsampa ng kaso. Saan ako kukuha ng pera? At sinong maniniwala sa isang tulad ko laban sa isang malaking korporasyon? Ang pamilya mo? Ang kapatid ko pong si Mia, 22, may congenital heart disease. Kailangan niya ng halos 5 milyong piso para sa operasyon. Nang tanggalin po ako sa Asia Strategy Group, kailangan kong tanggapin. Kahit anong trabaho. "Kaya ka nandito?" "Opo." Ang health insurance po ng kumpanya ang sumasagot sa bahagi ng gastusin ni Mia. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Nanikip ang dibdib ni John Michael, isang babaeng napakatalino, na pilitang maging janitress dahil sa diskriminasyon at pangangailangan ng pamilya. "Ngayon alam niyo na," sabi ni Elena, bumalik sa paglilinis. "Kaya ko po agad napansin ang mga pekeng dokumento. Ilang taon po akong nagsuri ng mga kontrata at kaya ko po kayo binalaan. Dahil iba po kayo sa kanila. Ilang buwan ko na po kayong inoobserbahan. Nire-respeto niyo ang lahat, anuman ang posisyon nila. At nang makita kong sisirain kanila, tulad ng kung paano nila sinira ang karera ko, hindi po ako nakatiis." Natahimik si John Michael. Si Elena Cruz ay hindi lang isang ordinaryong janitress. Siya ay isang eksperto na nakakita ng isang corporate fraud at nagpa siyang kumilos, kahit na ang kapalit nito ay ang kakarampot na natitira sa kanya.
Elena, Mike, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Kevin, papalapit, nagtataka. Anong ginagawa mo dito? Tinitingnan ko lang ang kalinisan. Mabilis na sagot ni John Michael. Alam mo naman ako, metikuloso. Tiningnan ni Kevin si Elena na nagkunwaring abala. Kailan ka pa naging interesado sa mga janitor? Simula nang magpasya akong bigyang pansin ang mga detalye. Pilit nang ngumiti si John Michael. Naayos mo na ba ang meeting sa Prime Holdings mamayang hapon? Oo, 3:00. Sana wala nang pag-aalinlangan. Wala na. Naglakad sila papunta sa elevator. Ngunit bago sumakay, muling sumulyap si Kevin kay Elena, puno ng pagdududa. Sa loob ng elevator, nagsalita si Kevin. Kakaiba ka kumilos mula pa kahapon. May dapat ba akong malaman? Stress lang bago ang deal, sagot ni John Michael. Alam mo naman ako. Mike, 15 taon na tayong magkaibigan. Sabi ni Kevin, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa akin. Tiningnan ni John Michael ang kanyang matalik na kaibigan. Naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. Ngunit mukha siyang tunay na nag-aalala. Ayos lang ako, Kev. Gusto ko lang siguraduhin na tama ang ginagawa natin. Siyempre naman. Ngumiti si Kevin. Ito na ang magdadala sa atin sa tuktok. Tiwala lang. Pagbukas ng elevator, hindi maalis sa isip ni John Michael ang sinabi ni Elena. Minsan, nagbabago ang tao kapag malaki na ang pera. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nagsimula siyang magtanong kung kilala pa ba niya talaga si Kevin Santos. Hapon. Habang naglilinis si Elena sa executive restroom, nakarinig siya ng mga boses sa pasilyo. Si Kevin, kausap ang isang babae. At nang marinig niya ang boses ng babae, nanlamig ang buong katawan ni Elena. Si Sarah. Sigurado ka bang siya yon? Tanong ni Sarah. Oo, pinatingnan ko siya pagkatapos kong makitang kausap siya ni Mike. Elena Cruz, 28, dating taga-Asia Strategy Group. Masyadong matalino para sa itsura niya. Nag-ipon ng hangin si Elena, pinipigilan ang paghinga. At sa tingin mo, narinig niya tayo? Sigurado. Tiningnan ko sa CCTV. Naglilinis siya sa opisina ko noong pinag-usapan natin ang mga huling detalye. At ngayon, iba na ang kilos ni Mike. Tinanggihan niyang pumirma kahapon. Patay! Sigaw ni Sarah. Kung malaman ni Mike ang tungkol sa atin, sa pera, hindi niya malalaman kung kikilos tayo ng mabilis, sabi ni Kevin. Kailangan kong tanggalin ang janitress na iyan bago pa siya makagawa ng gulo. Tinutukoy nila siya. Alam na nila. Paano? Tanong ni Sarah. Sa pinakanakakahiyang paraan, pagbibintangan ko siyang nagnakaw sa harap ng lahat. Walang maniniwala sa isang janitress laban sa akin. At kung subukan siyang ipagtanggol ni Mike, masyado siyang predictable. Napapikit si Elena. Nangingilid ang luha. Isinugal niya ang lahat para balaan si John Michael. At ngayon, sisirain siya dahil dito. Kailan? Ngayon din, magpapatawag ako ng emergency security meeting. Nang makaalis na sila, nanatili si Elena sa loob ng ilang minuto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano na si Mia? Ang insurance? Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Lahat ng empleyado pumunta sa main hall. Humiga ng malalim si Elena. Itinuwid ang balikat at lumabas. Hindi niya hahayaang makita ni Kevin na talunan siya. Puno na ang hall. Nakita ni John Michael si Elena na pumasok at tumayo sa likod. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Elena ang pagkalito sa kanyang mukha. Umakyat si Kevin sa entablado. Salamat sa pagpunta. May seryoso po tayong problema sa seguridad. May mga kumpidensyal na dokumento na kinunan ng litrato at inilabas sa executive office. Nanlamig si Elena. Alam na niya kung saan ito patungo. Pagkatapos ng investigasyon, natukoy na namin kung sino ang may kagagawan. Sabi ni Kevin, tinitigan si Elena. Elena Cruz, ng housekeeping.
Pakiakyat dito sa entablado. Lahat ng mata napunta kay Elena. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit naglakad siya paharap. "Miss Cruz," sabi ni Kevin, "ang mga litrato ng mga dokumento ay nakita sa cellphone mo. Anong masasabi mo?" Tumingin si Elena kay John Michael. Gulat na gulat siya, hindi makapaniwala. "At bukod diyan," patuloy ni Kevin, "nakita ka sa CCTV na pumasok sa executive office nang wala sa oras ng iyong schedule. Ipinakita niya ang mga litrato. Ang pagnanakaw ng intellectual property ay isang seryosong krimen." Sabi ni Kevin, "Pero dahil wala kang record, tatanggalin ka na lang namin sa trabaho." "Hindi yan totoo," sigaw ni Elena. "Sinusubukan ko lang pong protektahan." "Protektahan ng ano? Ang sarili mong interes? Ibenta ang impormasyon sa kalaban?" "Pinoprotektahan ko po si Sir Mike mula sa—" "Tama na!" sigaw ni Kevin. Tumingin si Elena kay John Michael, nagmamakaawa. Ngunit nanatiling tahimik si John Michael, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Security, pakilabas si Miss Cruz," utos ni Kevin. "Sir Mike," sigaw ni Elena, "alam niyong tinutulungan ko kayo. Nakita niyo ang ebidensya." Napatayo si John Michael. Sa isang saglit, inakala ni Elena na magsasalita na siya. Ngunit umiwas lang ito ng tingin. "Patawad, Elena," bulong niya. Pero malinaw ang ebidensya. Gumuho ang mundo ni Elena. Ang lalaking pinagsugalan niya ng lahat, pinili pa rin ang traidor. "Sir Mike, alam niyo kung sino talaga ako?" "Tapos na ang palabas," sabi ni Kevin, ngumingisi. "Kaya kong lumakad mag-isa," sabi ni Elena sa mga gwardya. Pinipigilan ng luha. Bago siya tuluyang ilabas, huminto si Elena at hinarap si John Michael. "Kapag nalaman mo ang katotohanan," sabi niya, "sapat na para marinig ng lahat. Tandaan mo, nagkaroon ka ng pagkakataong gawin ang tama ngayon at hindi mo pinili iyon." Napapikit si John Michael na parang sinuntok. Inihatid si Elena palabas. Sa labas, ibinigay sa kanya ang isang kahon ng kanyang mga gamit. "Pasensya na, Ineng," sabi ng isang gwardya. "Utos lang." Nagsimula siyang maglakad. Alam niyang papunta si John Michael sa isang patibong at ngayon, wala na siyang magagawa para pigilan ito. Sa loob, nilapitan ni Kevin si John Michael. "Mahirap to, Mike, pero minsan binibigo tayo ng mga tao." Tiningnan ni John Michael ang kanyang kaibigan. "Malinaw ang ebidensya," bulong niya. "Oo," sabi ni Kevin. "Ngayon, pwede na nating pagtuunan ang mahalaga. Ang JMR Corporation magiging isang imperyo na. Atin to, Mike." Tumango si John Michael, ngunit hindi maalis sa isip niya ang desperasyon sa boses ni Elena. "Bukas na natin ituloy ang pirmahan, di ba?" tanong ni Kevin. "Oo," sabi ni John Michael. Pag-alis niya sa hall, hindi niya maiwasang isipin na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. At sa isang lugar sa syudad, naglalakad si Elena Cruz. May dalang isang kahon at isang basag na puso. Ngunit desididong humanap ng paraan para iligtas ang lalaking hindi siya kayang iligtas. Hindi nakatulog si John Michael. Paulit-ulit sa isip niya ang imahe ni Elena na inilalabas ng mga gwardya. Ang huling sinabi nito ay parang isang sumpa. "Tandaan mo, nagkaroon ka ng pagkakataong gawin ang tama ngayon at hindi mo pinili yon." 3:00 ng madaling araw, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa opisina. Gamit ang kanyang access card, umakyat siya sa kanyang office. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sinimulan niyang suriin ang mga file ng merger. Sa unang tingin, lahat ay perpekto. Ngunit dahil sa babala ni Elena, mas naging metikuloso siya. 3 oras ang lumipas, nakita niya ito. Sa pahina 47, isang maliit na footnote na tumutukoy sa Appendix C, isang dokumento na hindi pa niya nakikita. Nang hanapin niya ito, wala. Gamit ang kanyang CEO access, pinasok niya ang main server. Sa isang naka-encrypt na folder na hindi pa niya nakikita dati, natagpuan niya ito. Binuksan niya ang file at nanlamig ang kanyang dugo.
Ayon sa Appendix C, pagkatapos ng merger, 80% ng assets ng JMR Corporation ay ililipat sa isang subsidiary na nagngangalang Prime Innovations, isang kumpanya na nakarehistro sa isang tax haven na may dalawang shareholder lang, si Kevin Santos at si Sarah Villa. Imposible, bulong niya. Nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Natuklasan niya ang mga bank transfer, mahigit 500 milyong piso na inilipat sa personal na account ni Kevin. Natagpuan niya ang mga email na nagpapatunay na ang merger ay isang hostile takeover. Sa isang email, sinulat ni Kevin, "Masyadong tiwala sa akin si Mike. Bago pa niya malaman, nasa atin na ang lahat at nakaalis na tayo ng bansa." Nahanap din niya ang mga phone recording. "Sigurado ka bang hindi maghihinala si Mike?" Tanong ni Sarah. "Kilala ko siya. Masyado siyang sentimental. Para sa kanya, ang pagkakaibigan natin ang lahat." 6:00 ng umaga. Hawak na ni John Michael ang lahat ng ebidensya. At kasabay nito, ang masakit na katotohanan. Sinubukan siyang iligtas ni Elena. At tinalikuran niya ito. Kailangan niyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Pero una, kailangan niyang tiyakin na hindi malalaman ni Kevin na alam na niya ang lahat. Tumawag si Kevin. "Mike, gising ka na ba? Hindi ako nakatulog. Alam kong na-shock ka sa nangyari kahapon." "Ayos lang ako, Kev," sabi ni John Michael. "Mahirap, pero tama ka. Malinaw ang ebidensya." "Mabuti naman. Handa ka na ba para mamaya? Ang pinakahihintay nating sandali." "Siyempre, 9:00, di ba?" "Oo, Mike. Ano man ang mangyari, ang pagkakaibigan natin ang pinakamahalaga sa akin." Napapikit si John Michael. "Sa akin din, Kev. Sa akin din." Pagkababa ng telepono, alam na niya ang gagawin. Hindi lang para iligtas ang kumpanya, kundi para itama ang lahat para kay Elena Cruz. Pero una, kailangan niya itong mahanapin. At pagkatapos ng ginawa niya kahapon, hindi siya sigurado kung papayag pa ba itong makipag-usap sa kanya. Ang unang ginawa ni John Michael ay tawagan ng kanyang assistant. Ipinakansela niya ang meeting sa Prime Holdings. Narinig niya ang sigaw ni Kevin sa kabilang linya, ngunit wala siyang pakialam. Pumunta siya sa HR at kinuha ang address ni Elena. Isang maliit na eskinita sa Tondo. Habang dumadaan ang kanyang mamahaling sasakyan sa masisikip na kalye, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Pumarada siya sa harap ng isang lumang 3 palapag na apartment. Umakyat siya sa hagdanan at kumatok sa pinto ng Unit 2B. Isang siwang ang bumukas, nakakadena. Si Elena, namumugto ang mga mata. "Anong kailangan mo?" "Elena, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko na ang totoo. Ngayon mo lang nalaman?" Mapait siyang tumawa. "Pagkatapos mo akong ipahiya sa harap ng lahat?" Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit hinarang ito ni John Michael. "Elena, tama ka sa lahat. Nahanap ko ang ebidensya." "At anong gusto mong gawin ko? Tinanggal mo na ako. Sinira mo ang reputasyon ko." "Ate, sino yan?" Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob. "Ang kapatid ko," sabi ni Elena. "May sakit siya. Pakiusap. Umalis ka na." 5 minuto lang. Gusto ko lang humingi ng tawad ng maayos." Pagkaraan ng mahabang katahimikan, tinanggal niya ang kadena. Ang apartment ay maliit at simple, ngunit napakalinis. Sa dingding, may mga litrato ni Elena, kasama ang isang mas batang babae. "Mia, may bisita tayo." Lumabas ang kapatid niya. Si Mia, mahina siya at maputla. "Hello po," bati nito. "Kayo po siguro ang boss ni ate." Nanikip ang dibdib ni John Michael. Hindi pa pala alam ni Mia. Dating boss, pagtatama ni Elena. "Lagi po kayong kinukwento ni ate," sabi ni Mia. "Sabi niya, iba daw po kayo. Mabait." Tumingin si John Michael kay Elena, na umiwas ng tingin. "Mia, bumalik ka na sa kwarto. Kailangan mong magpahinga," sabi ni Elena. Pagkaalis ni Mia, hinarap ni John Michael si Elena.
Bakit hindi mo sinabi sa akin kung gaano kalala ang sitwasyon niya? Hindi ko po inisip na kailangan. Anong operasyon ang kailangan niya? Heart valve replacement? Sabi ni Elena, nangingilid ang luha. Kung hindi siya maoperahan, sabi ng doktor, baka 6 na buwan na lang ang itagal niya. Parang sinuntok si John Michael. Siya. Tinanggal niya si Elena sa panahong pinakakailangan nito ang insurance. Magkano ang operasyon? Halos 5 milyon. Babayaran ko. Hindi ko kailangan ng awa o limos mo. Napatayo siya. Hindi ito awa. Responsibilidad to. Napatayo rin si John Michael. Hindi kita tinratong patas. Binaliwala kita. Binaliwala? Puno ng sakit ang boses ni Elena. Tinraidor mo ako. Alam mong nagsasabi ako ng totoo, pero nanahimik ka habang iniinsulto ako ni Kevin. Nalito ako. Sa pagitan ng matalik mong kaibigan at isang hamak na janitress, putol ni Elena. At pinili mo siya, kahit alam mong nagsisinungaling siya. Tama ka, sabi ni John Michael. Naging duwag ako, pero ngayon alam ko na ang totoo at gusto kong itama ang lahat. May mga bagay na hindi na maitatama, Sir Mike. Nawalan ako ng trabaho, ng reputasyon, at higit sa lahat, ng insurance ni Mia dahil lang sinubukan kong gawin ang tama. Hayaan mo akong tumulong. Bakit? Dahil nakokonsensya ka? Dahil ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Sabi ni John Michael, nagulat sa sariling katapatan. Isinugal mo ang lahat para sa akin at iniwan kita. Pakiusap. Ang pinakamababang magagawa mo ay umalis sa bahay ko at sa buhay ko. Sabi ni Elena. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Pakiusap. Umalis ka na. Lumabas si John Michael. Mabigat ang puso. Narinig niya ang paglak ng pinto sa likod niya. Nahanap na niya ang katotohanan. Ngunit nawala sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang tiwala ng nag-iisang taong sumubok na iligtas siya. At ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para makuha itong muli. Dahil nagsisimula na siyang matanto, si Elena Cruz ay hindi lang susi para malutas ang problema. Siya ay nagiging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi tumigil si John Michael. Nag-isip siya ng paraan para tulungan si Elena nang hindi nito nalalaman. Tumawag siya sa ospital kung saan ginagamot si Mia at kinausap si Dr. Santos, ang head cardiologist. Gusto ko pong mag-donate anonymously para sa buong gastusin ng operasyon ni Mia Cruz, sabi niya. Isang anonymous donation? 5 milyon? Opo. Gusto kong isipin ng pamilya na galing ito sa isang medical grant o charity. Napakabuti niyo po. Ano po ang relasyon niyo sa pasyente? Sabihin na lang po nating may malaki akong utang na loob sa pamilya nila. Hapon ng Huwebes, nakatanggap ng tawag si Elena. Miss Cruz, si Dr. Santos to. May maganda akong balita. Masayang sabi ng doktor. Napili po si Mia para sa isang medical assistance program. Sagot na po lahat ng gastusin sa operasyon niya. Pwede na nating ischedule sa susunod na linggo. Napaiyak si Elena sa tuwa. Niyakap niya ang kapatid. Mia, gagaling ka na. Nalaman ni John Michael na naging matagumpay ang kanyang plano. Ngunit may isa pa siyang problema. Kailangan niyang makuha muli ang tiwala ni Elena. Alam niyang naghahanap ito ng trabaho. Sabado ng hapon, nakita niya ito sa Makati. Naglilinis ng bintana sa isang maliit na accounting firm. Hinintay niya itong matapos. Elena, nagulat ito. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Oo, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Elena sa paligid. May isang coffee shop sa kanto. Sa loob, ipinakita ni John Michael ang lahat ng ebidensya na nakuha niya. Mas malala pa to sa inaakala ko, sabi ni Elena. Anong plano mo? Ibubulgar ko sila sa Lunes, pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang mga orihinal na recordings mo. Natahimik si Elena. At pagkatapos, gusto kong bumalik ka sa kumpanya, hindi bilang janitress, bilang Vice President for Operations. Muntik nang maibuga ni Elena ang kanyang kape.
VP, nababaliw ka na ba? Hindi ka basta-basta, sabi ni John Michael. Matalino ka, matapang, at tapat. Yan ang kailangan ko sa tabi ko. Pwede ko bang pag-isipan? Siyempre. Pero Elena, ano man ang desisyon mo sa trabaho, gusto kitang makasama sa buhay ko. Namula si Elena. Sir Mike, magkaiba po ang mundo natin. Hindi, sabi niya. Pareho lang tayong naniniwala sa paggawa ng tama kahit mahirap. Nang lumabas sila, gabi na. Salamat po sa araw na to, sabi ni Elena. Iba po kayo sa inaakala ko. Salamat din sa pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Sa ilalim ng ilaw ng poste, hindi napigilan ni John Michael ang sarili. Pwede ba kitang halikan? Nag-alinlangan si Elena, ngunit tumango. Hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pangako at bagong simula. Tatawagan kita bukas, sabi ni Elena, para pag-usapan ang plano at ang tungkol sa atin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman ni John Michael na magiging maayos ang lahat. Sa Lunes, haharapin niya sina Kevin at Sarah. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya si Elena. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Lunes, 10:00 ng umaga. Handa na si John Michael. Ang board meeting ay nakatakda ng 2:00. Ang lahat ng ebidensya ay nasa safe na niya. Biglang pumasok si Kevin. Mike, kailangan nating mag-usap. Malamig ang kanyang boses. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa mo noong Biyernes ng gabi. Nanlamig si John Michael. Sa tingin mo, hindi ko malalaman na pinakialaman mo ang mga secret files? Sabi ni Kevin, umupo ng mayabang. Alam ko na nakausap mo ang janitress na yon. Alam kong plano mo akong ibulgar mamaya. Pumasok si Sarah. Hello, Mike. Hinalikan niya si Kevin sa pisngi. Sarah, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para panoorin kang sumuko, sabi niya. Ipinakita ni Kevin ang kanyang cellphone. Kakansilahin mo ang meeting. Sisirain mo ang ebidensya at pipirmahan mo ang kontrata. Ngayon din. Sa screen, may mga litrato si John Michael na kasama si Elena. Pumapasok sa apartment nito, sa coffee shop, at ang halik nila. At ano naman? Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang operasyon ng kapatid niya. Sabi ni Sarah, paano niyo nalaman? Sa tingin mo, makakapaglabas ka ng ganyang kalaking pera nang hindi ko nalalaman? Tawa ni Kevin. Lahat ng to, mukhang ginamit mo ang posisyon mo para sa personal na interes. Ipinakita niya ang mga pekeng dokumento. Kung hindi ka susunod, sabi ni Kevin, ipinakita ang isa pang litrato. Sina Elena at Mia na palabas ng ospital. Malalaman ni Miss Cruz at ng kanyang kapatid kung anong nangyayari sa mga taong nakikialam. Aksidente? Nangyayari yan. Mga halimaw kayo. Mga negosyante kami, sabi ni Kevin. 1 oras, magdesisyon ka. Pagkaalis nila, napaupo si John Michael. Tumawag si Elena. Mike, papunta na ako. Handa na ba ang lahat? Kung sasabihin niya ang totoo, malalagay sa panganib sina Elena at Mia. Elena, kailangan nating i-cancel. Bakit? May problema sa legal. Kailangan pa ng oras. Mike, ayos ka lang ba? Oo, pagsisinungaling niya. Kinasusuklaman ng sarili. Ibinaba niya ang telepono. Talo na siya. Nanalo na sina Kevin at Sarah. Alam ni Elena na may mali. Gabi, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga lumang access code para makapasok sa opisina. Sa opisina ni Kevin, natagpuan niya ang lahat. Ang mga pekeng dokumento, ang mga litrato nila ni Mia, at ang pinakamatinding ebidensya. Isang voice recorder. Nirecord pala ni Kevin ang pagbabanta niya kay John Michael. Kinopya niya ang lahat at umalis. 6:00 ng umaga, kinatok niya ang pinto ni John Michael. Elena, anong ginagawa mo dito? Alam ko na tinatakot ka ni Kevin dahil sa amin. Ipinatugtog niya ang recording. Elena, hindi mo naiintindihan ang panganib? Ang pagkakamali niya, nirecord niya ang sarili niyang pagbabanta. Sabi ni Elena.
Hawak na natin sila. Kailangan nating kumilos ngayon. 2:00 ng hapon, muling nagtipon ang lahat sa boardroom. Nandito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo, sabi ni John Michael. Una, ipakikilala ko ang ating bagong Vice President for Operations, si Miss Elena Cruz. Nagulat ang lahat. Mike, kalokohan to, sigaw ni Kevin. Umupo ka, Kevin. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong magsalita, sabi ni John Michael. Umakyat si Elena sa entablado. Magandang hapon. Nandito po ako para ibunyag ang katotohanan. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya sa projector. Ang mga pekeng kontrata, ang mga bank transfer, at ang mga recording. Natahimik ang buong silid. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Sarah. Talaga? Sabi ni Elena. Kung ganon, baka gusto niyong pakinggan to. Ipinatugtog niya ang huling recording, ang pagbabanta ni Kevin. Natigilan ng lahat. Alam niyo ba? Tumawa ng mapait si Kevin. Wala akong pinagsisisihan. Masyado kang mahina, Mike. Nararapat lang sa'yo yan. At nararapat sa'yo ang susunod na mangyayari. Isang boses ang narinig. Pumasok si Major Cruz ng NBI kasama ang 2 ahente. Kevin Santos, Sarah Villa, arestado kayo. Habang pinoposasan sila, nagpalakpakan ang lahat. Nyakap ni John Michael si Elena. Paano niyo nalaman? Tanong niya sa Major. Si Miss Cruz ang tumawag sa amin kaninang umaga. Sagot nito. Nang ilabas na sina Kevin at Sarah, sumigaw si Kevin, hindi pa to tapos, Mike. Tapos na, Kevin. Sagot ni John Michael. Ang sayo ngayon, selda na lang. Nang mag-alisan na ang lahat, naiwan sina John Michael at Elena. So, sabi ni Elena, kamusta ang unang araw ko bilang VP? Hindi malilimutan, niyakap niya ito. Iniligtas mo ako. Iniligtas natin ang isa't isa, sabi niya. Hinalikan siya ni John Michael doon mismo sa entablado. At ngayon? Tanong ni Elena. Ngayon, ngumiti si John Michael. May kumpanya tayong kailangang muling buuin at isang buhay na kailangan nating simulan ng magkasama. Sa labas, papalayo ang tunog ng sirena. Dala ang 15 taon ng pekeng pagkakaibigan. Ngunit sa loob, isang bagay na totoo at maganda ang nagsisimula pa lang.